there's dirt on my hands. Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. So ito titira tayo. Ito ay Goosebump Top 5. Ito ay request. Pinagbitingan namin to ng mga member dito sa channel na to. Ngayon, ang gusto nila ay Goosebump Top 5. So ito ay minulto habang nag-e-embalsamo. Ito malupit. Diba? Minulto habang nag-e-embalsamo. Patay tayo dyan. Atakot yun kasi sa morgue to, malamang. So, subscribe nyo ang Goosebump dahil ang gaganda ng mga video nito. Isa to sa pinakamagagaling na mag-ipon-ipon ng mga nakakatakot na video. So, ito, wag natin patagalin. Tirahin natin to bago pa tirahin ng iba. San Telmo. Uy, San Telmo. Nung bata ako, nakakita ako niyan, San Telmo. Nitong Oktubre lang, lumabas ang magkakamag-anak Kukwento ko sa inyo, San Telmo nakakita ko, nag-aagaw ang hapon at gabi. Padilim. Tapos may nakita akong malaking bola, para siyang nilikom na papel. Bata pa ako nito, siguro mga 5 years old, 6 years old. Para siyang nilikom na papel na buwababa sa lupa na umaapoy. Hindi ko alam kung ano yun, something na gano'n na. Basta nakakita ko nung bata ako na gano'n, hindi ko lang alam kung ano yun. ng gabi nang may mapansin silang kakaiba sa itaas sa tapat ng bahay nila. Isang bolang apoy ang kikislap-kislap sa kadiliman na bahagyang mawawala at Yan, parang ganyan, pero medyo maliwanag pa noon yung nakita ko yun. babalik muli. Hindi nga nila alam kung ano ang nakikita nila, kaya dito nagsimulang mag-record si Gen Sarang. Ito ang kanyang nakuha. Maganda to ha. Mo ba? Kadlok ba? Uy, Santa, Kinsa kani? hindi scripted to. Adili mo ra magkahoy. Kapiti-piti. Ha? Wala may pulo-pulo. Naluod doon naman dito. Ya, kuan, nagawas kulba kay gani. Paggawas ninyo, nawagtan na din kadjot. Ayo, sabi, huwag kayong magulo, huwag kayong masyado matakot, kakadyutin ko kayo. Di ako paggawan sa ginako. Ana, Japon. Nakita ni mo. Di ako balkon. Ilawag ko. Video ng tako ni Ana masya lampinig ko. Ako katagad. Lahi iloy. Galak. May kalbo. Natatawa talaga ako pag nakapanood ako ng kalbo. Ayan, may kalbo. Lampinig ko. Ako katagad. Lahi iloy. Oh, shoutout sa'yo, tatay. Ha? Galak. Sa tapat lang mismo ng bahay nila, makikita mo ang bolang apoy na nakalutang para itong ilaw na kikislap-kislap sa ere. Nanatili ito ng sandali at bago nga ito mawala ay makikita mo pa ang parang pagsayaw nito. Dahil dito ay napalabas ng bahay ang buong pamilya, nagtataka kung ano ang nakita nila. Ito ba ay San Telmo o Saint Elmo's Fire na pinaniniwala ang kaluluwa ng taong namayapa na? Ito kaya ay espiritu ng taong malapit sa kanila na nagpapahiwatig para sa nagdaang undas? Ikaw na ang magpasya. Pero parang hindi gumagalaw. Di ba dapat lumilipad yan? Pero hindi ko alam ha. Hindi ko alam kung San Telmo yung nakita ko nung bata ako. Pero yun yung nakita ko. In-explain ko lang. Bigfoot. Yan, Bigfoot. Siyempre, pag may Bigfoot, may malaking medyas. Marami sa atin ang nakarinig at nakakaalam sa sikat na folklore sa Amerika, ang Bigfoot. Ito ay malaki ngunit mailap na ape-like creature na madalas na ikokonekta sa paranormal at sinasabing interdimensional beings. Marami ng video na nagpapakita na nakuna nila ang Bigfoot pero kadalasan, questionable ang papakita. Etong video na to, sabi nila sa Amerika, ito yung naglalakad na to. Ito daw yung pinaka-legit or pinakamalapit sa katotohanan na footage ng Bigfoot. Una nila ang Bigfoot pero kadalasan questionable ang quality ng footage nito. Bukod doon marami na din ang hoax na lumalabas tungkol dito. Recently, isang Bigfoot enthusiast ang nakapag-video ng nakita niyang creature sa gitna ng kakahuyan. Panoorin. Hoy! Ang laki nga! Oh. Makikita mo ang
ape-like creature na naglalakad ng upright na katulad ng tao sa gitna ng kakahuyan. Kakahuyan? Matangkad at malapad ang katawan nito. Bahagya pa nga itong napalingon sa nagbe-video ngunit diretso lang ang creature sa paglalakad. Hindi ko nga Laki naman ito. usually fini-feature ang ganito dahil sa dami na nga nang nagkiklaim na totoo ang na-videohan nila. Ngunit sa lahat ng nakita ko, ito ang isa sa mga believable video na nakita ko. Kaya nga. Malinaw ang video at maganda ang quality ng pagkakakuha. Ngunit sa teknolohiya natin ngayon, hindi pa din talaga tayo makakasigurado. Either it's a really good AI or a really good suit. Pero kung totoong ang Bigfoot to, ito ang isa sa pinakamalinaw na ebidensya na nabubuhay nga talaga sila. Ang laki, no? Laki siguro ng ano yan. No? Nang hita niyan. Embalmer. Isang embalsamador sa Mexico ang Ito na, ito na. live stream ng isang beses para interviewin ng kanilang head technician na si Miguel tungkol sa ginagawa nilang proseso. Ang hirap ng ano, no? Hirap ng trabaho nila, embalsamador. Kayo, sagutin nyo nga yung ano, sagutin nyo sa comment section, kaya nyo bang mag-imbalsam mo na trabaho? Diba, parang sobrang hirap, no? Pero saludo ko sa mga to kasi, siyempre, kailangan natin sila eh. Pero ang hirap niyan, hindi ko talaga ma-imagine. Sa video makikita mo na may inaayos silang katawan at ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Wala silang kaalam-alam sa paligid nila. May kakaibang bagay na palang rumehistro sa camera. Live to, ha? El día de hoy estamos transmitiendo un video y vamos a hacer o vamos a demostrarle cuál es uno de los trabajos más raros, difíciles del mundo, que es un embalsamado. Pakinggang mabuti ang simula ng video. Dito maririnig mo ang boses ng mga bata na sumisigaw ang nakuna ng camera. El día de hoy estamos transmitiendo un video Oo nga, may mga batang sumisigaw, y vamos a hacer Ang sabi ni Jesus ang nag-live stream, wala naman daw silang naririnig na sigaw ng bata nung oras na yun. Lalong-lalo na at bawal ang ibang tao lalo na ang mga bata sa loob ng gusali. Nalaman na lang nila na may boses na pala ng bata nang magtanong ang mga nanonood sa kanya kung may bata silang kasama. Dagdag pa niya, imposible ang nangyari sa live stream niya dahil walang parke o playground na malapit sa facility nila Minulto. na pwedeng panggalingan ng mga sigaw na yun. Ang nakapagtataka pa, nang lumabas yan ng station, makikita mong wala din namang ibang tao sa paligid nila. Kung ganoon, kanino kayang mga boses ang nadinig sa live stream niya? Maaari kayang kaluluwa ito ng mga batang nasawi na nanghihingi ng tulong sa kanila? Ikaw na ang humusga. Tinatakot talaga ako pag bata yung multo. The Cabin. Si Antonio ay may maliit na negosyo kung saan nag-i-specialize sila sa paggawa ng mga building at pagpaparenta ng mga cabin sa Jalisco, Mexico. Isang gabi, may inaayos silang cabin. Siya at ang kasama niya ay nagbe-video para ipakita ang trabaho nila ng gabi na yun. Nang biglang mapansin ng kasamahan niya ang nagpupundi-punding ilaw sa second floor ng cabin. Nang itutok niya ang camera sa parte ng cabin na yun, isang kakaibang pangyayari ang nakunan niya. Oh. Oy, gagi. Creepy to. Yan o, yung patay sindi na ganyan. Oh, shit. May nakatayo. Sa loob ng kwarto, makikita mo ang pagpatay bukas ng ilaw ngunit sa bawat pagsindi nito, may katawan ng babae ang kasabay na nabubuo. Nagsimula ito sa maliit na anino at dahan-dahan itong lumalapit sa bintana. Dahil nga dito ay agad niyang inimbestigahan ang cabin.
Pagpanik niya sa kwarto kung saan nakita mo ang nabubuong katawan ng tao sa bintana, wala naman siyang nakita. Ilusyon nga lang ba yun dahil sa pagkurap ng ilaw sa second floor o may anomaly talagang nahagipang camera? Matapos nang nasaksihan nila, Ano? marami siyang Kitang-kita, oh. katanungan na hindi na nga Ba't may tiger dyan? mabibigyan pa ng kasagutan. Sleepless. May mga gabing hindi nakakatulog ang Ito na, bata na. anak ni Celica. O hindi kaya ay bigla na lang ito magigising sa kalagitnaan ng gabi na balisa at takot na takot pa. Noong una, minsan nga lang daw mangyari yun ngunit habang Okay. nagtatagal, padalas ng padalas ang nangyayari sa anak niya. Isang beses muling nagising ng madaling araw ang bata. Ito ang nangyari. Nanay. 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 Yes, nanay? Nanay. 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 Sa likod ng bata makikita mo ang kamay na parang may inilagay sa kama. Matapos nun ay mabilis nga din itong nawala sa frame ng camera. At first, you won't think much about it. Pero ang paliwanag ni Celica, silang Kamukha nung nanay, no? dalawa lang ng anak niya ang magkasama sa bahay nung gabi na yon. Hindi ito kamay ng anak niya at lalong hindi ito kamay ni Celica. Kaninong Kung kamay niya? ganoon, ito ba ay kamay ng kaluluwa at ito din nga ba ang nanggagambala sa pagtulog ng anak niya? Hanggang ngayon, hindi pa din siya makapaniwala sa nakunan niya at wala pa din siyang maibigay na paliwanag sa nangyari. Ano sa tingin mo? Kamay nga ba ito ng espiritu o gawa-gawa lang? In the shower. Naglalakad si Sabrina pauwi matapos niyang makipagkita sa mga kaibigan niya sa downtown LA. Habang naglalakad siya, may narinig na lang siyang ingay na nanggagaling sa shower. Curious kung ano yon, nilapitan niya ang shower at ito ang nangyari. Uy, baka si Ip yan, ha? Yung clown. Yun. What the fuck was that? I'm scared. Maririnig mo ang growl ng kung ano Parang ano, halimaw, no? ang andon sa loob ng shower na para bang may nilalapa na maliit na hayop. Baka ito lang. Maririnig mo nga ang iyak nito. Not wanting to find out what's down there. Umalis na lang si Sabrina. Ang sabi ng iba, may creature sa loob ng shower and it preys on the animals there. Some say it's a skinwalker. But what do you think? Is it just an animal or is it something else? Ikaw na ang humusga. The babysitter. Takot yung ganun. Kung walang bakal doon, takbuhan na yun. Isang araw may mahalagang trabaho na kailangang tapusin ng kapatid ni Shay sa office niya kaya nakiusap siya sa kanya na i-babysit muna ang anak niya. Pumayag naman si Shay at pinapanood lang niya ng TV ang pamangkin niya habang naghihintay sila sa kapatid niya. Habang andun siya, pakiramdam niya may nagmamasid sa kanya kaya inilabas niya ang camera para mag-record. Tignan ang nangyari. Nakita mo ba yun? Wala, hindi. Tignan mong mabuti ang left corner malapit sa pinto. Ay, oo nga, Makikita gago. mo ang isang maputlang muka na may mahabang buhok ang nakakakilabot na nakasilip sa kanila. Kapansin-pansin ang puting mukha nito. Pagdaan nga ng pamangkin niya sa harapan niya ay bigla na lang din itong naglaho. Kung susuriin mong mabuti, hindi din normal ang taas kung saan nakasilip to. Dapat sobrang tangkad mo di kaya ay dapat nakalutang ka para makasilip ka sa taas na yun. Mas mataas pa nga ang entity kaysa sa taas ng pinto sa video. Grabe. Ano sa tingin mo ang nahagip ng camera niya? Ito ba ay multo o isang elaborate hoax lang? Parang ano nga eh, parang nakatago siya sa pader.
Di ba? Parang wala namang space dun. Haunting. Ang videong mapapanood ninyo ay galing kay Ryan Case sa bahay niya na pinaniniwalaan Grabe naman bahay yan. Bahay pa ba yan? Tinitiran pa ba yan? niyang haunted. May mga nagaganap na hindi niya maipaliwanag. Ang akala niya nung una ay nababaliw na siya dahil sa mga nangyayari. May mga pagkakataon na nakakarinig siya ng boses kahit mag-isa lang siya sa bahay at may mga pagkakataon na din na kusa na lang may nagbubukas na pinto. Dahil dito nag-install siya ng camera para makita kung totoo bang may nagaganap sa bahay niya o lahat ng yun nasa isip niya lang. Isang gabi, habang natutulog siya, may nakunan ang camera niya. Bigla na lang nagbukas mag-isa ang nightlight sa kusina. Maririnig mo pa ang pag-click nito. Matapos noon, isang set ng footprint ang nabuo sa harapan ng kwarto niya. It just appears out of nowhere. Ang sabi ng iba, hindi simpleng kaluluwa ang may gawa nito. Etong araw ay gawa ng demonic entity na ginugulo siya. Makalipas ng 5 buwan, muling may nakunan ang CCTV niya pero this time sa kabilang bahagi naman ng bahay niya. Patay, bumukas yung pinto. Pinihit pa no? Dito nagbukas ng mag-isa ang pinto sa kabilang kwarto. Ayon kay Ryan, ang particular na pinto na yan, kapag binuksan, it swings open all the way. Pero sa video, nagbukas lang siya halfway at matapos nun, unti-unti pa nga itong nagsara. Ang sabi niya kung sino o anuman ang may gawa niyan ay hawak-hawak pa din ang pinto, kaya hindi ito nagbubukas ng sobra. Bukod doon, matapos magbukas ng pinto, maririnig mo din ang boses na sinabing, "Come in." Oo nga, no? Oh my God. Ito ba ay ang boses ng demonic entity na iniimbitahan siyang pumasok sa kwarto para lalo pa siyang i-terrorize nito? Ano sa tingin mo ang nangyari? Ito nga ba ay gawa ng evil entity? Do you believe that her house is really haunted? Katulad ng dati, iiwanan ko sa inyo ang pagpapasya. Ikaw na ang bahalang Ba't ganun? Parang ang lakas nung multo. Parang pinihit niya yung doorknob, no? Pwede. Gagong creepy nun. humusga. Sana ay Oy, kinilabutan tapos ka na. sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Oh Kung my may God. Grabe. Ang nakakatakot. Yung sa imbalsi mo kasi boses lang pala. Kala ko may nakita. Ang nakakatakot pa nga yung pader eh. Parang tumagos yung babae doon sa pader. Diba? Creepy nun. Grabe. Ay. Kasi kaya natatakot ako. Alas 4 na eh. 4 a.m. na. Matakot talaga pagka ganito pinapanood sa 4 a.m. na. So yun, thank you. See you next video. I came from the mud. There's dirt on my hands.